Walang ibang ninais ang mag-asawang Jobert at Vangie Maningo kung hindi ang magkaroon agad ng supling. Gusto ko agad magkaanak kasi galing kami sa broken family. Kaya gusto kong on my time, on my family, ma-redeem yung mga bagay na nasira sa family ko before. Agad na dininig ng Panginoon ang panalangin ng mag-asawa. Matapos ang 1 taon ay nabiyayaan sila ng anak na pinangalanan nilang Yesha Samuel. Subalit, ang kasiyahan ay unti-unting napalitan ng pangamba nang pagkalipas ng 2 linggo ay bigla ang nilagnat ang kanilang anak. Sepsis ang naging diagnosis kay Yesha. All along, kala namin isolated case lang yun. Sa madalit sabi, gumaling siya. 2 taon matapos ang unos sa pamilya Maningo, ay nabiyayaan sila muli ng pangalawang supling, si Zia Gabriel. Dito na nagsimula ang sunod-sunod na kalbaryo sa kanilang pamilya. Yung aking pangalawa, ganun din. 14th day, nilagnat. So alam na namin yung drill. Hindi kami makahinga, yung kada may sasabihin, may gagawin para sa kanya. Tapos, nararamdaman ko na hindi na okay. Kung sakali na mabuhay siya, may cerebral palsy siya. Or gulay siya or ganun. Kasi madami na siyang seizures sa ulo. Si Jobert ayaw, nilalaban niya talaga. Sabi ko, Bert, nahihirapan na siya. Kasi yung ko dun sa may room niya, dahan-dahan hanggang sa nag-flat na siya. Wasak na wasak kami nun. Hindi namin alam kung anong gagawin nun. After few months, namatay yung aking father. Tapos, 2 months ulit, 2 or 3 months ulit, namatay naman ang aking mother-in-law na kasama namin sa bahay during that time. So, 10 months span, 3 taong pinakamahalaga sa buhay namin ang nawala. So, during that time, nabaong kami sa utang. Dark age talaga sa amin yon. Subalit sa gitna ng iniindang kalungkutan, sumilip ang pag-asa. Hindi inaasahan ng mag-asawa na sila ay muling magkakaanak noong 2020. Ngunit naging kagyat ang kanilang selebrasyon dahil sa 3 buwan ay nakunan si Vangie. Nawala ng heartbeat ang aming baby. So, nalaman ko po yun on my birthday pa. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa, marubdob ang panalangin ng kanilang anak na si Yesha upang magkaroon muli ng kapatid. Oo nga parang ang selfish ko naman. Trauma ko lang, yung emotion ko lang, ang ipapalit dun sa pwede pa naman ako mag-conceive. Sobrang saya ni Yesha nung nalaman niyang buntis ako. 2 taon matapos mawala ang pangatlong anak, ginawa na ng mag-asawa ang lahat upang masiguro na magiging maayos ang pang-4 na pagbubuntis ni Vangie. Sa pagkapanganak ng kanilang ika-4 na supling na si Kazaya Hadasa, walang mapagsidlan ng kaligayahan ang mag-asawa. Pinagawa ni Jobert lahat ng test. Nagtataka silang lahat na bakit niyo papagawa yung test, hindi yung mga lang. So the following day, nalaman namin na meron na siyang sepsis, pneumonia, and UTI. Ikinagulat din ng mag-asawa na maliban sa mga nasabing karamdaman ay may mas malaki pa silang kakaharapin na kondisyon ng anak, ang malaking butas nito sa puso. Grabe na yung hingal ng anak namin, kahit tulog, grabe yung hingal, lalim. Nagmandaling araw nagigising ako, tinitingnan ko kung buhay pa yung anak ko. Everyday, salita kami ng asawa ko na nananalangin sa kanya. Naghanap ako ng mga videos sa YouTube ng mga miracle healing. Yun panood ko sa CBN, yung miracle po ng mga healing ng mga bata doon. Nakaramdam ako ng malaking pag-asa. Sabi ko, Lord, kung nagawa mo sa kanila yun, kaya mo rin gawin yun sa anak ko. Tapos yung dinala kami ng Panginoon sa kwento ni Hezekiah, kung saan sabi ng Panginoon, I've heard your cry, and I will heal you for my glory's sake. Bitbit ng mag-asawa ang pangako ng Panginoon habang dinadala na sa operating room ang kanilang anak para sa open heart surgery. Malala yung case ng anak mo. There's a possibility na sa lamesa siya abutan ng operating room. Sabi ko, sige Doc, pero gagaling siya. Nasa loob siya ng operation, di namin alam. Di kami kumain, nag-fasting kami, nanalangin kami, naka-prayer network kami. Ay, hindi pa kayo na-update? Ay, bakit po? Tapos ang operation 2 hours ago. Successful ang operation.
Sarap sa pakiramdam ng time na yun. Lagi namin babalikan yung time na yun na ganun. Ang Lord ay sapat. Kasi ang pinagpe-pray namin healing eh. Pero sinagad ng Lord hanggang provision. Wala kaming binayaran. Nasabi ko sa sarili ko, ano pang problema ang hindi kayang solusyonan ng Panginoon sa amin. Buhay nga ng anak ko, binigay niya eh. Kaya alam namin ganun ka makapagyarihan ng Panginoon. Lahat kaya niyang gawin. Walang imposible.